Hindi ko alam kung paano nangyari na nilooban kami dahil masagat na sira lahat ng gamit namin. Hindi na rin gumana sa CCTV. Sa kabila ng lungkot at sakit ay masaya akong wala nangyari sa anak ko. Maski ako'y nangilid, ang luha sa aking narinig. Bago kami umalis ng Canada, sinuguro namin na nasa magandang kalagayan ang mga namayapa namin mga kasama sa mansyon. At ganoon na rin sa pamilya nilang naiwan. My brother handled the case at nagtugma iyon sa nakalipas na taon sa muntik ng pagkakakidnap sa anak ko. We decided to come back here not for us, but for my daughter's safety. Si Xavier ang nagpresinta para bantayan ang kanyang pamangkin. Bumalik kami mag-asawa sa England para asikasuhin ang ilan naming negosyo at tumira mula doon. Kahit masakit na iwan ang aming anak ay kailangan namin iyong gawin. Sa isang taon mahigit naman na naiwan dito sa Misty, ay alam kong ligtas ito. Lalo pat nandito si Kuya Sian. Nahuli niyo po ba kung sino gumawa ng krimen na iyon? Mapait itong umiti. Sa ngayon ay medyo komplikado pa ang lahat. But we make sure na hindi na mangyayari ang ganoong pangyayari. Hindi kami mag-asawang target ng sindikato. Pero alam namin na nandyan lang sila sa paligid kaya anumang oras ay pwede kaming itumba isa-isa. Dahil kahit isa ay wala pang nahuhuling kalaban. Sino pa bang gustong gantihan? I can say for now, dahil ongoing pa rin ang case pero sa tingin ko tungkol dito sa negosyo. But I'm not really sure about that. Only Kuya Sian knows about what's the real reason. Napatango na lang ako. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap ang naging buhay nila. Sa napapanood ko lamang sa palabas ang mga ganitong eksena. Nakakalungkot lang dahil may buhay pang nadadamay. Pero sino ang pinaka-target ng sindikato? Kung ganoon ay hanggang ngayon ay pwede pang maulit-ulit yung nangyari dahil hindi pa nahuhuli ang mga kriminal. Nakakatakot at nakakapangilabot. Kaya ngayon, sinigurado namin na magiging ligtas ang anak ko sa England. Kaya kukunin na namin siya at ako na mag-aalaga sa anak ko hanggang sa kanyang paglaki. She lovingly looking for her daughter. Ikaw ay mag-iingat din dito, Miss Hannah. Or should I say, my sister-in-law? Sabay ngiti nito sa akin. Ha? Bigla ako nag-blush sa sinabi ni Ma'am Alexa. Tumawa ito at napailing. I'm so glad na bumabalik na ulit ang dating kuya namin. Kahit papaano hindi na masungit pero masungit pa rin. Akala namin magiging matandang binata na lang for life. Kahit hindi ko tanungin na sinasabi nito ay hindi naman ako tanga para hindi iyon makuha. Nakakatuwa lang dahil para ka na lang anak ni kuya. Ano pong ibig niyo sabihin, Ma'am Alexa? Susana, kunwari ka pa'y gusto mo rin naman. Ay, marami pa naman akong gustong ikwento pa sa iyo pero siguro kapag marami na lang tayong time. But for now, may naghahanap sa iyo at busangod pa ang mukha. Huh? Sundan ko ng tingin ang sinilip ni Ma'am Alexa sa aking likuran. Tumalbog ang puso ko na makita ko si Sian na maangas na naglalakad papunta dito sa kubo. Bakit parang gusto ko ngayon magtago sa likuran ni Ma'am Alexa at huwag na magpakita dito? Nakakainis kasi ito. Parang palaga akong sumusuko. Wisit talaga. Uncle Sian! Kaya, tumango lang ito sa kanila at sa akin na muli tumingin. Kung makatingin talaga ito ay para ba akong nahuhubaran? Love, agad ako napayuko at mabilis na kinuha ang juice. Wisit na taong ito. Tatawagin pa ako sa ganoong pangalan. Alam na nandito ang kanyang kapatid at pamangkin. Nakakahiya tuloy. Oh, so sweet. They were always sweet, Mommy. Lupa, kainin mo na lang ako. Tumabi sa akin si Sian at sa laki ng katawan nito ay halos sakupin na nito ang upuang kawayan. Kapag kayo ikinasal ako bahala sa wedding gown niya. Sure, siguraduhin mo lang na siya ang pinakamaganda at magmumukhang rain ako sa araw na iyon. Tuwang-tuwa din na sumabad si Misty. Habang ako naman ay gusto nang tumira sa Mars. Dahil wala man lang ako naiintindihan sa mga pinag-uusapan nila na para bang masaya sila. Lalo pa at mukhang kilig na kilig si Ma'am Alexa. Grabe naman, ayaw pa nilang magtagalog or English man lang. Matapos ng ilang araw na nakasama ko palagi si Misty at ganoon na rin ang kanyang mommy na si Ma'am Alexa, ay naging magaan at komportable ako. Madalas ay busy si Mr. Pierce sa kanyang trabaho at palagi nakaharap sa kanyang laptop. Marami na kaming napag-uusapan tungkol sa aking buhay at sa buhay ni Ma'am Alexa. Kahit na mukha itong masungit at mataray, ay malayo iyon sa kanyang personalidad. Siguro nga magaganda ang pagpapalaki ng kanilang magulang kahit na may gintong kutsara sa bibig ay marunong silang makibagay at magpakumbaba na magkakapatid.
Kung si Xavier nga ay kahit na mukhang maloko ay talaga namang magaling makisama at palakaibigan pa. Kahit si Sia naman napapansin kong mabuting tao. Kahit malayo ang itsura nito sa pagiging mabait dahil palagi na lang sa lubong ang kilay at palaging nakabusangot ang muka. Pero kahit ganoon, napaka-gentleman nito at palaging sweet sa akin. Lalo na sa gabi. Langya ka, Self. Pati ba naman iyon na isisingit pa ng isip mo? Masyado nang polluted ang utak mo. Nitong nakaraan ay naitanong ko kay Ma'am Alexa dahil na rin sa pagiging curious ko kung sino ba ang lolo at lola ni Misty. Ang nakasama nito at ni Xavier sa araw ng recognition nito kung taon na pala ang nakalipas na pinatay ang mga ito kasama ng kanilang mga kasambahay. Nalaman ko na mag-asawang matanda na iyon ay uncle at auntie ng asawa ni Ma'am Alexa na mula pa sa London. 3 araw lang daw na natili ang mga ito sa bansa bago bumalik sa kanilang bansa. Napansin ko rin na hindi na basta-basta ang mag-asawang Pierre dahil sa tuwing nakikita kong may meeting ang mag-asawa ay kinukuha ko si Misty at nagsasara sila ng pinto. Kaninang umaga habang nagsusuklay ako ng buhok ay napatingin ako sa bintana at napansin ko ang maraming mga tauhan na nakalinya at nakasaludo sa mag-asawa. May dumating din na chopper na bumaba sa malaking helipad at nang bumaba ang 4 na foreigner ay sumaludo mga ito sa mag-asawa. Nakita ko rin kung paanong magsiyuko ang mga ito nang makita nila si Sian. Wala naman akong idea kung ano ang nangyayari pero sa tingin ko dahil sa nangyari sa kanila nitong nakalipas na mga taon ay ganito ang seguridad ng kanilang pamilya. Napatingin ako sa kama nang makita kong nagre-ring iyon. Lumapit ako at nakita ko ang isang unregistered number. Mukhang nagbabalik na naman ang mga walang magawang tao na malakas mag-trip sa buhay. Hinayaan ko lang iyong mag-ring na mag-ring. Nakadalawang ring pa ito bago ko ibinilock. Mga walang magawa sa buhay. Kailangan ko na nga siguro magpalit ng phone number. Inilagay ko na sa bulsa ang phone ko at lumabas ng kwarto para puntahan si Misty sa kanyang kwarto. Umalis kasi ang magulang nito kaninang umaga kasama si Sian. Habang si Xavier naman ay hindi pa umuwi, 2 araw na ang nakalipas. Ang pagkakaalam ko ay may sarili itong kondo na nabili malapit sa kanyang resto bar. Misty, agad na lumingon sa akin ang bata at masayang ngumiti. Mama Hana. Ngumiti ako dito at lumapit sa kanyang kama at naupo. Nanonood dito ng kanyang favorite movie na Beauty and the Beast. Gusto mo bang talian kita ng buhok? Yes po, Mama Hana. Can you try like Belle's hairstyle? Huh? Napadiretso ang tingin ko sa pinapanood nito. Mukhang mapapalaban pa ako. Hindi naman ako ganoong kagaling mag-ayos ng buhok pero mukhang mabusisi ang hairstyle na gusto ni Missy. Pero ayoko naman itong madisappoint lalo pa at favorite niya ang pinapanood niya. Okay, I must try. Napakamot na lang ako sa aking ulo. Wala na akong magagawa lalo pat ako naman ang nagpresentang mag-ayos ng buhok ng aking estudyante. May YouTube naman kaya carry lang. Habang busy itong manood ay ako naman ay busy din na nanonood sa hair tutorial para magaya ang buhok na gusto nito. Kinuha ko ang hairbrush nito at ilang clips. Maski plancha ng buhok at pangkulot nito ay kinuha ko. Busy ako sa kakanood at pag-aayos ng buhok ni Misty na magsalita ito. Did you know, Mama Hana? You look like Belle. Biglang salita ni Misty na ikinatigil ko saglit at nagpatuloy rin. Me? Bakit kamukha ko ba siya? Parang hindi naman masyadong maganda sa Belle. Kaya Disney princess siya eh. Natatawa kong sagot. Yes po. Belle was so pretty. And you look like her. Sweet. And she really loved her family. Belle fell in love to the Beast despite of being ugliness. Really? Then thank you. You're welcome. Hagik-hik nito. Pero paano ako naging si Belle? Wala naman akong si Beast. Gusto kong matawa sa kaisipang iyon. Napatigil ako sa pag-aayos ng buhok nito nang biglang humarap sa akin si Misty at kunot noo pa. But you have my Uncle Sian. Though, he was not look like Beast, but he is. What? Pati ako'y naguluhan sa sinabi ni Misty. Uncle Sian is very handsome and very sweet human being. I love him, and I'm going to cry if he die. Misty, ano ba naman yung sinasabi mo? Kakaiba naman itong batang ito. Kahit naman ako iiyak kapag namatay si Sian. Naku, wag naman Lord. Mabuti na lang at hindi na ito nagdadaldal pa. Kaya ipinagpatuloy ko na ang ginagawa. Ilang minuto pa at masaya naman ako sa naging resulta ng kanyang buhok. Hindi man ganoon ka-perfect ay at least nakuha naman kahit papaano. Wow, so beautiful! Masaya-masaya ang bata sa harap ng malaking mirror nito. Bigla ay may naisip ako. Nagtungo ako papuntang walk-in closet nito. Sa isang room nito ay nakadisplay lahat ng iba't ibang klase ng kasuotan nito.
Ang iba nga ay hindi pa naisusuot at napagliliitan na lang daw. Agad ako napangiti na makita ko ang isang gown nito na kulay yellow. Saktong-sakto sa pagiging belle si Misty. Pabukad-kad iyon at kumikinang pa ang bawat kristal na nakadesign sa gown. Masaya akong lumabas at tinawag ang bata. Misty! Nalaki pa ang mata ni Misty na para bang gulat na gulat. Yay! Tinulungan ko itong maghubad ng kanyang damit at isinuot ang magandang gown. Kumuha din ako ng white gloves na babagay sa kanyang magagandang kamay. Pinapili ko si Misty kung anong sapatos ang gusto nitong isuot. Ang itinuro nito ay 3 inches na heels na kulay yellow din at may tatak na Christian Dior. Muntik pa ako mabulunan sa sarili kong laway nang makita ko ang presyo. Mukhang bagong bili din kasi iyon dahil may tag price pa. Ibang klase talaga ang mayayaman, parang bariya lang ang 1,000,000. Ako siguro, magkaka-1,000,000 lang kapag umabot na ako sa pagiging senior. Kung aabutin pa ako sa edad na iyon, kaya sana all na lang. Make-upan kita, dali. Okay mo, Mahana. Hindi na ito nanood ng movie kaya pinatay ko na muna ang TV nito. Hindi naman ako ganoong kagaling mag-ayos ng muka pero kay Misty ay lalagyan ko na lang ng manipis na face powder, pangkilay at lipstick at konting blush on. Wow, so perfect! Pati ako'y gandang-ganda sa mukhang manika na si Misty. Tuwang-tuwa rin si Misty sa kanyang itsura. Grabe lang, kung ako'y magkakaanak ay gusto ko rin ang katulad ni Misty. Sobrang ganda kasi at perfect na. Parang nakikita ko na rin ang magiging future nito. Pwede itong manalo sa mga beauty pageant. Tara, irampa natin yan. Masaya naman nang humawak sa akin si Misty. Sumakay kami sa elevator pababa. Halos lahat ng kasambahay na nakakasalubong namin ay sobrang napahanga sa kagandahan ni Misty. Wow, ang gandang prinsesa naman yan. Bagay sa'yo mag-artista, Ma Misty. Iba't ibang papuri ang umulan ng palibutin ng mga ito ang bata na masaya din. Si Miss Tia din ay nagulat na makita ang kasuotan ni Misty. Kahit mukha itong palagang masungit ay nag-iiba ekspresyon ng mukha nito kapag ang bata na ang kaharap nito. May ibinulong ito sa bata at masaya naman na tumangu-tango ito. Ilang sandali pa ay lumabas kami ng mansyon. Kasama pa ang 2 kasambahay ay nagtungo kami sa kanilang malaking garden. Dala ang cellphone ay nag-picture taking kami. Hindi na ako nang hiram ng camera nila at nakakahiya naman. Tama na itong phone ko. Magfi-feeling photographer na lang ako. Nakakatuwa lang dahil game na game naman ang magandang estudyante ko. Nasa kalagitnaan kami ng kasiyahan ng may isang malakas na pagsabog ang aming narinig sa kung saan. Mama Hana! Oh my God! Diyos ko po, tulong! Halos manginig ako at patakbo lumapit kay Misty na ngayon ay namumutla na sa matinding takot. Muli isang malakas na pagsabog ang aming narinig malapit kung saan kami nakatayo. Halos matumba ako sa pagkakatayo habang yakap-yakap ko si Misty. Ang ilang kasambahay nagkakagulo na at nakita ko ang biglang paglabasan ng lahat ng mga security guards na may malalaking armas sa katawan. Halos lahat ay nagtatakbuhan. Ang 5 tauhan ay mabilis na napalapit sa amin at mabilis ang pagkilos na kami inilayo sa aming pinagkakatayuan. Kahit matindi ang takot at kaba sa aking dibdib ay hindi ko magawang ipakita iyon lalo pa at yakap-yakap ko ngayon si Misty na alam kong matinding trauma na nangyari nung maliit pa lamang ito. Hindi ko alam kung paano kami nakapasok sa loob ng mansyon ng ganoong kabilis at halos mag-iyakan ang lahat ng kasambahay na makita kami. Agad silang lumapit sa amin. Hindi ko na maintindihan kung ano pa ang sumunod na pangyayari dahil ang huling narinig ng aking tenga ay isa pang malaking pagsabog sa labas ng mansyon kung saan nawasak din ang malaking pintuan. Mama Hana! Hindi ko na alam kung ano pa ang sumunod na pangyayari. Basta narinig ko na lang na malakas na tubili si Misty at tinatawag ang pangalan ko bago nagdilim ang paningin ko. Kahit inaantok pa ay pinilit kong idilat ang mga mata. Kahit parang mabigat pa ang talukap ng aking mga mata ay pinilit ko dahil kailangan ko pang asikasuhin si Misty. Saktong pagdilat ko ay bigla ako nagtaka. Ilang segundo muna akong tulala sa kisame dahil hindi pamilyar ang kulay noon at hindi puti. Iba rin ang amoy ng silid at para bang panlalaki iyon. Agad kong inilibot ang aking paningin at mas lalo ako nagtaka dahil hindi ito ang hinihigaan ko. Hindi ito ang kwartong ginagamit ko sa mansyon. Bumangon ako bigla at napahawak sa aking noo. Dahil bigla akong nahilo pero agad ding nagtaka dahil may nakapa akong gasa sa aking noo. Oh my God! Ano nangyari sa akin? Nahihintakutan kong kinapapang aking muka pero yun lamang sa aking noo ang nakapakong may bandage. Inikot ko ang paningin sa buong kwarto na ito. Mas lalo ako natakot dahil hindi ko alam kung kaninong kwarto ako napunta.
Agad kong kinapa ang buo kong katawan. Ayoko mang isipin pero baka mamatay ako kapag may nangyaring hindi maganda sa akin habang nandito ako sa kwartong ito nung wala akong malay. Pero wala naman ako ibang naramdaman na masakit bukod sa ibang galos na nakita ko sa aking balat. Tinanggal ko ang kumot sa aking katawan at binabaan dalawang pa ako sa malambot na carpet. Kahit mukhang mayaman at mabango ang silid na ito, hindi dapat ako maging komportable. Nakakatakot dahil wala akong kamalay-malay sa anong nangyari sa akin. Sa Misty, biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok ang pamilyar na tao. Halos gusto kong maluha na makita ko ito. Walang iba, kundi si Sian. Love! Malalaking hakbang ng bawat paa na lumapit agad ito sa akin. Mabilis nitong sinalo ang aking katawan para ako yakapin. Napapikit ako nang maramdaman ko ang mainit nitong katawan sa akin. It feels like home. Between inside of his arms. Don't cry, love. Umupo ito sa gilid ng kama at ako'y kanyang kinandong sa kanyang malaking hita na para bang bata. Ano nangyari sa akin? Si Misty, nasaan na siya? Biglang nag-flashback ang lahat ng huli naming pagkakasama ng dalawa ni Misty. Ang malakas na pagsabog, ang malakas na sigawan sa sobrang takot, at ang huling tawag sa akin ni Misty bago ako nawala ng malay. Tumitig muna ito sa akin at tinagod ako sa aking likuran na para bang gusto niya akong pakalmahin. Misty's going back in England with her mom and dad. Malumanay na sagot nito sa akin. What? Gulat ko. Kanina lang, at hindi na sila nakapagpaalam sa'yo. Tatawag na lang kapatid ko once na makarating na sila doon. Pero bakit? Dahil ba sa pagsabong? Nasaktan ba sa Misty? Ayoko mang isipin pero wag naman sana. No, she's completely fine and nothing to worry about. Lumuwag ang paghinga ko. Mabuti na lang at walang ibang nangyari kay Misty dahil walang ibang sisisihin kundi ang sarili ko kapag nagkataon. Pero may pagsabog na nangyari sa loob ng mansyon. Ang ilang kasambahay, kamusta na? Sa Miss Nia. Bigla ako napayakap sa malaking katawan ni Sian. Kapag naiisip ko iyon ay hindi ko maiwasan na panginigan ng katawan. Kahit sino naman ay magkakatroma kapag ganoon ang nangyari. Nasa maayos naman ang kalagayan nila at walang nangyaring masama kahit isa sa kanila. What? Ilang security guards ay nagtamo ng galos. But they're fine now. Pero ako, doon ba nakuha ang sugat ko sa noo? Yeah. May di inasagot nito kahit na mahina. Sinalubong ko ang mga mata ni Sian na para bang may dalang panganib dahil kakaiba ang aura nito ngayon. Dangerous, but totally so handsome. Kaninong bahay ba ito? Kaninong kwarto ba ito? Tanong ko dahil parang nag-iba ang mood nitong sa Sian. May, ha? Paano mo sa'yo? Hindi naman ganitong kwarto mo dito sa mansyon. Salubong ang kilay na tanong ko sa kanya. We're here in my pads. Ano? Naguguluhang ani ko pa. Momantong hininga ito na para bang pagod na sa buhay. Hinawakan nito ang pisngi ko at masuyong hinalikan. Hindi pa pwedeng tirahan ng mansyon. That's why wala ng tao doon. Para maging ligtas sa lahat, ay kailangang iwan muna ang mansyon. Or worst, ay idademolish ko na. Ano? Sayang naman yun. At saka nasa na sila Miss Nia at ilang kasambahay. Nasa kabilang mansyon. Simpleng sagot nito. Tumaas na lang ang isang kilay ko. Bakit parang ang kalmado niyang sumagot? Kahit na mansyon na nito ang nakasalalay. Ay, ganito nga siguro ang mayayaman. Sian? Sino bang gumawa ng pagsabog? Para kasing sinadya lalo pa 3 beses ang pagsabog na naganap. Biglang dumilim ang mukha nito at para bang nakakatakot. Parang mali ata ako nang tinanong. I'm still hunting them. But don't worry, love. Hindi ko na ulit masasaktan pa dahil iisa-isahin ko silang lahat. Ano? Bakit mas nakakatakot ata ang pagbabanta ni Sian kaysa ang gumawa ng pagsabog ng kung sino man na nasa likod noon? Huwag mo na isipin yun, love. Kailangan mo magpalakas at magpahinga. You're still the one I want to protect first. Isang matunog na halik ang ibinigay nito sa akin. Kung ganito ba naman palagi ang halikan na isang Sian McWright, ay siya namang napakasarap mabuhay. I love you. Napanganga ako sa biglang pagsalita ng magic word ni Sian. Hindi ko yun inaasahan kahit na gustong gusto kong marinig ng tenga ko. Ano ulit? Nabingi pa ata ang love ko. Hindi mo narinig? Napangiti nitong salita habang hinahagod ang aking likuran. Hindi. Ulitin mo ulit. Apurada ko. I love you. I love you, Hannah Gonzalez.
Parang gustong lumipad ng aking puso sa pagkakarinig kong iyon. Ganito pala ang feeling. I love you too. What? I love you. Again? Parang tanga na gusto pang paulit-ulit ni Sian. Ang pangit mo. Napangisi ako. Nawala ang malaking pagkakangiti nito at tumalim ang mata. Love. Parang sumama pa ata ang loob ng matandang ito. Kinurot ko ang kanyang pisngi at tinalikan ng labi nito. I love you po. Mahal kita. I love you also, my love. Basta ilang sandaling landian na nangyari at pagkatapos noon, ay kapwa ng hubad ang aming katawan. Nanatili kami ni Sian sa kanyang penthouse dito sa pinakataas na building kung saan ang kanyang luxury hotel na kanyang pagmamay-ari, ang MC Hotel. Nakakalula lang dahil dito talaga sa pinakatuktok ng building ay may sarili itong bahay kung saan meron ding helicopter na nakalanding. Kumpleto sa gamit at puro moderno ang lahat ng kagamitan ng buong bahay. Punong-puno din ang refrigerator nito na para bang hindi nauubusan ng stocks. Wala ka na atang gusto pang ipabili dahil kahit siguro isang buwan kang hindi lumabas ng bahay na ito ay hindi ka magugutuman. Nalaman ko din na dito pala naglalagi si Sian sa tuwing hindi ito nakakauwi ng kanilang mansyon dahil nasa baba lang din naman ang kanyang opisina para magtrabaho. Napaka-easy nga naman. Ganito pala ang buhay ng mayaman, parang ang gaan-gaan ng buhay. Pero sa likod noon ay nakatago ang madilim na buhay. Sa ilang araw na pananatili namin dito ni Sian na para bang tunay na kami mag-asawa ay palaging nakatutok ang mata nito sa laptop. May earpiece pa ito habang nagsasalita ng ibang lengguwahe na hindi ko man lang maintindihan pero sa tingin ko ay Russian. Yun kasi ang pagkakaalam ko dati nang tinanong ko ang estudyante kong si Misty. Habang nagsasalita ito ay ang bilis-bilis ng pagtipan nito sa kanyang laptop. Nakakahanga siyang tingnan. Siguro nga ganito ang pagiging sundalo. Pero hindi ko pa naitatanong kung bakit umalis siya sa pagiging Navy SEAL. Nahiya pa kasi ako magtanong at maghalukay sa kanyang nakaraan. Kahit na may pagkakataon naman, kapag wala na lang siguro itong gagawin at hindi na ito busy sa buhay dahil palagi lang naman itong nakayakap sa akin na para bang maglalaho ako sa kanyang paningin. Siguro sa susunod na lang na panahon. Palagi pa naman itong mukhang stress dahil laging salubong ang kilay na makakapal. One time nga parang galit na galit ito sa kanyang earpiece na may kausap sa kabilang linya. Hindi ko man maintindihan pero mukhang nagmumura na dahil kakaiba ang inis nito. Kaya pasimple kong pinagtimpla ito ng mainit na kape para kumalma man lang. At ayun nga, nang maamoy nito ang kape biglang naglaho ang inis nito sa kanyang mukha. Hinalikan ko na lang din sa labi para malusaw na ng tuluyan ang kung anuman na ikinagagalit nito. Effective naman. Itong nakaraang araw din ay nakausap ko through video call si Misty at ang kanyang mommy Alexa. Umiiyak ito at namimiss na daw niya ako. Pati ako'y naluha dahil namimiss ko na rin ang estudyante kung itunuring ko ng anak. Kahit alam ko na ang nangyari ay humingi pa rin ng sorry si Mom Alexa dahil sa hindi magandang kaganapan at bigla ang pagbalik ng mga ito sa England. Ilang oras ko pang nakausap ang mag-ina dahil magkaiba ang oras doon at dito sa bansa ay kailangan na rin magpaalam dahil bawal nang magpuyat si Misty. Nangako naman akong babawi sa kanya na ako naman ang tatawag kapag hindi na busy. Humarap ako sa malaking salamin at sinipat ang sugat ko sa noo na natamo ko noong nakaraang linggo mula sa pagsabog. Magaling na iyon, pero may konting sugat pa pero pwede naman takpan ng bangs. Naka-eyeglass din naman ako kaya hindi na masyadong halata. Nasa opisina ngayon sa Sian at marami itong ginagawa. Malapit na rin mag-lunch at magluluto ako ngayon. Ihahatid ko na lang sa kanya. Sa ibang floor lang naman iyon at ilang beses pa lang akong nakakapunta doon simula nang dumating ako dito. Ang sabi ko naman sa kanya ay samahan ko siya sa kanyang trabaho pero ito ang tumanggi. Baka lang daw ako'y maboring, kaya dinadalhan ko na lang ng makakain. Pumunta ako ng kusina para magsimulang magluto. Hindi naman ako ganoong kagaling magluto at ilang basic lang alam ko. Hindi ko magaya ang tatlong tiyahin ko na talaga naman na magagaling magluto. Palagi ngang kinukuha ang mga iyon sa tuwing may piyesta sa bayan o kung minsan ang mayayaman sa aming lugar sa tuwing may okasyon. Nagalukay ako sa freezer ng karne at mga seafoods. Ano kaya lulutuin ko naman ngayon? Napapaisip pa ako. Ang hirap din kasi mag-isip kapag ulam na ang lulutuin. Ganito kami sa bahay kasama ng mga kaibigan ko. Mabuti na lang at magaling si Ate Arian sa pagluluto. Kinuha kong phone ko at nag-browse. Gusto ko kasi ay masarap ang lulutuin para naman hindi ako mapahiya kay Sian na siyang kumubkup sa akin dito ngayon. Napabuntong hininga ako. Ba't pa nga ba ako nagstay dito? Pwede naman na akong umuwi ng bahay dahil wala na si Misty at si Ate Arya na lang din ang madalas na natitira sa bahay.
Pwede rin naman muna ako magbakasyon sa Bulacan para mabisita ang mga tiyahin ko. Pero heto ako at parang ayoko namang malayo kay Sian. Ano bang ginawa sa akin na matandang iyon at para bang ayaw ko siyang iwan? Para siyang magnet sa katawan ko. Hindi ko man alam kung paano lulutuin ang gagawin ko pero nagtitiwala ako sa Google kaya fighting na lang. Kinuha ko ang malaking shrimps. Bala kong gawin ang Asian Cajun Seafood Boil. Yun kasi ang nakalagay sa menu. First time ko man na gagawin ito ay pakitang gilas na syempre. Habang nagpe-prepare ako ay palaging nakatutok ang mata ko sa phone. Para akong engot dahil gusto ko eksakto ang pagkakahiwa ko ng ilang putahe at ganoon na rin ng mais. Nag-concentrate ako sa pagluluto at pawisan ako habang naghahalo. Nakita ko pang nagro-ring ang phone ko at si Sian iyon. Ay naku, maghintay ka dyan. Huwag mo ko inaabala. Pagsusungit ko na para bang nasa harapan ko lamang ito. Pasado 11:00 na ng tanghali ako natapos magluto. Mabuti na lang din at nakapagsaing na ako sa rice cooker. Inihanda ko muna ang malaking Tupperware para ilagay ang niluto kong ulam. Naghahain din ako ng isa pang Tupperware para sa kanyang secretary na si Mark. Iba ang saya sa dibdib habang inaayos ko ang pagkain. Ngayon ko lang din naintindihan na ganito palang pakiramdam kapag pinagsisilbihan mo ang taong mahal mo. Nakakapagod man pero ang puso ko naman ay lumilipad sa saya. Kaya pala mga kasama kong guro ay kung pagsilbihan nila ang kanilang asawa ay proud silang gawin iyon. Dahil mahal nila ang mga ito kahit na busy din sila sa trabaho. Hindi man kami mag-asawa ni Sian pero ang pagmamahal niya sa akin ay ipinadama kahit noong una pa lang ay walang katumbas. Ang sarap ng magmahal. Kahit pa bata man ako para sa ganitong pagpasok sa buhay, pag-ibig ay hindi naman ako nagsisisi. Siguro nung una lang ay wala pa akong alam at takot pa ako sa commitment. Marami din akong worries at negative thoughts, lalo pa sa kagaya ni Sian.